Rubik, Hanskin, Earthshaker, Era as the Shadow Demon. Sa side naman ng Alliance, Insania Grimstroke, Quifa, Templar Assassin, Mickey Morphling, Boxy, Center War Runner, and si Taiga sa Axe. So bale, support na Axe naman ngayon. Support na Axe. Kanina, I was expecting kanina for support na Centaur War Runner. So, yun na nga ha. At eto the final drive there, very aggressive dito sa top lane. Apat iyan na heroes. Na gusto makakuha agad ng unang dugo dito. Nakita na nga dito ni Mickey. Ay, wala. Ayun. Nagulat ako kasi, di ba kadala? Usually, yung morph yung kinukuha. Pero siguro nung time na hindi muna siya naglagay. Long game siya. That is time. Nako, dito maglo-long game, guys. Kasi etong Alliance, tingin ko, kailangan sobrang solid ng Alliance ngayon. Kailangan nila, actually, Alliance, tinalo nga nila yung OG. Oo. OG guys na kakabalik lang sa meta. TI8 champs ba naman? And it was and hindi yun biruha na tinalo nila yung OG knowing na this is a major, second major, di ba? Kukunti na lang kasi yung major talaga sa ating TI or Season 9 sa Dota 2. Kukunti lang guys. So, ibig sabihin yung OG na miss nila yung first major, pati yung second major, pwede pang delikado pa sila kasi hindi pa naman sila sure win dun sa Bucharest Minor. Sa minor guys. And yun na nga. So Alliance so far, Alliance with their new lineup, mga new bloods, eto, pinapakita nila na napaka-solid sila. Eto na nga si Chessy on the mid lane versus the Templar Assassin. Templar Assassin surprisingly getting the refraction level 1 kasi nasanay tayo Cyblades to So, pero siguro alam niyang wala masyadong pang-ubos ng refraction charge yung Rubik. So, that is too good. That is too good. Nagulat ako dun Narinig yun that is too good. Tinatanggal niyo ba yun? Hindi, wala, okay lang. Solid nga Ayos nga Ayos nga yung mga ganun Minsan na tayo nakakarinig ng mga parang taunt OG na agad sabi ni Era. And Era dito as the Shadow Demon, nakita ko na magaling siya mag-Shadow Demon And Era, naabutan mo ba si Era nung ano pa siya? Nung core pa siya. Fanatic pa nga siya, core hero pa siya nun Sobrang lakas niya pa nun. Taiga, so, sa mid lane okay naman yung magiging laning, pero wait lang si Era. Si Era dito. Wala lang, hinampas-ampas lang. Shoutout kay Errol sa Iloilo Airport. Ayan At nanonood sa airport. Solid naman nun. So sa top lane, eto sabi ni ano sinabi yung partner kanina sa top lane? Hindi. Kanina. Mamaya na lang pag mid lane. Sa mid lane pala yun, sa mid lane. And top lane, by the way, si Mickey doon, maganda yung farming ni Mickey kasi yung Axe nakaka-backstab siya Yung level 1 na conversion ng Enigma, tinatangkin niya pa Pinafarm niya nga dito. Tamang ano lang yan. Counter helix lang. Katapat ng mga Eidolons dito ni Jonas of Pam. Jonas fan. Ang hirap sabihin. Ang hirap nga talaga sabihin ng mga Swedes na pangalan And very unique, kumbaga. And yun, sa mga naghahanap kay Neil, nasa panghapon siya or lunchtime siya nagka-cast. Yes, guys. It's either me and si Alec palagi siyang gabi. At ako what do you call that? Kahit anong oras ako pwede. So, Koifa, by the way, dito sa mid lane against the Rubik, lalamang. Pero in fairness, lamang yung Rubik, dapat lamang yung TA doon. Oo, kasi mas malakas yung kanyang normal attack, tapos pwede niya pang harasin agad yung Rubik kasi with the reflection charges. At saka yung Cyblades din. Saints 214, hello sa inyo po. Era, kailangan lang ng backup dito. So far for the Earthshaker, no teleport on the bottom lane. Kaya medyo stable pa, medyo passive yung laban. Nakita ko kanina yung nagkakas kay ni Ishii. Pagpasok ko, I thought the game was over or the game was progressing so hard. Nakita ko, nagpupush na yung Alliance. Tapos yung score 6-9. Biruin mo yun. Sa sobrang tagal ng laban, ganun lang yung kills. Pero wait lang, napalubog dito si Cross. Napalubog, pero Shadow Demon change target sila. Boxy, binobox out. At mukhang makakasurvive ba siya? 2 charges of the Shadow Poison. Boxy again, makakastan. Stifling Dagger, ibibitaw Boxy. One more hit for Boxy. Pero micro dito sa loob ng puno. Shadow Demon with the Stifling Dagger. At ayan na nga, first blood. Ang ganda ng ni Era, palubog doon. Oo, para parang counter go para dito sa
at the final tribe. And sinusulit talaga ni Taiga dito sa top lane, no? Ang tapang loob ng Axe. Nanggugulo lang, no? Habang yung Morphling free farm na free farm. Hindi kasi makalapit yung Earthshaker eh. Kasi that time nalalapit yung Earthshaker, nahahampa siya. Napakakunat pa naman ng Axe nito na may counter helix. So, ang ganda rin ng ano, no? Nauna i-pick yung ano, di ba? Yung Axe. Nauna i-pick. Center and Axe yung pinik nila. So, ganun. Gamit na gamit. And for the final tribe, I think it could have been better for Shadow Demon na nandun sa top lane. Kasi so far, this Axe nakaka-farm. Ayun na nga si Koifa din on the mid lane with Rubik. Rubik, ganun. Lamang pa rin si Chessy. Oo, lamang sa last hits, no? Oo. Tingnan natin yung siguro dahil dun sa Fade Bolt na pang spam niya, na madaling pang ubos ng creeps. Oh, meron yung ano din kasi niya, yung double null talisman dito, meron na siyang amplification eh. So gamit na gamit yung phase. Pero ang maganda naman for Alliance kasi pag nagka-item pa tong si TA, mas mabilis kumbaga mas malaki yung magbibigay niyang damage. Ito. Tamang haras-haras lang kay Chess. At saka for Koifa, ang tanging niya lang hangarin dito is makapag-farm. Tanging hangarin niya lang hindi mamatay. As well as Morphling. Oo, pag nakapag BKB na siya, may hirapan na siyang labanan dito ng Rubik eh. Yun lang. So makaka-stacks pa sila dito. So far for the final tribe, lamang man sila. And eto lang yung PA din. PA sa baba. Mahirap yung PA, no? Naku, nakakuha pa sila ng bounty run dito. Mid lane lang. Ang sa final tribe naman, mid lane lang yung lamang. Pero wait lang. Nagamit na nga yung Fisher. At saka si Mickey. Nakapag-conversion. Scan pa yung namatay. Mamamatay pa dito. And si Taiga, naku, parang nakatama sa loto. Ang dami. Pinapera lang yung mga Eidolons eh. Pinapera niya lang. Diyos ko. Dami-dami kanina. 2 conversion yun eh. Tingnan mo yung yung last hits. Last hit ng Axe, 13. 13, wala siyang ginagawa. Dahil dun sa mga Eidolons, no? Eidolons lang talaga. Maganda din ang side dito ng ng final tribe, yung nakakill sila sa baba. So nakaganti yung alliance doon sa top lane. And then yun lang, patuloy na talaga dito. Nahihirapan din talaga tong si PA. Oo, yun na nga yung late game insurance dito ng the final tribe, yung PA. Tapos ngayon hindi pa siya nagkaka-farm. Yes, correct. At saka hindi siya nakakalapit dito eh. By the time na lumapit siya, merong hook stop, meron pang slow ng basta napakasakit ng center at saka ng Grimstroke eh. Ang tanging ginagawa lang ng PA dito is stepping dagger lang. Kaya hindi talaga siya makakalapit eh. Ang pwedeng gawin ng final tribe, kumbaga i-divert nila yung attention ng alliance kasi syempre habang sa laning phase ngayon, nasa bottom lane yung dalawa. Pero pag gumawa sila ng gulo sa ibang lane, syempre mapipilitan mag-rotate yung Grimstroke, may iwan yung centaur. So, diba? So, ganun yung dapat gawin dun para magka-space tong si Frost. Tingnan mo nga dito, Morphling, Centaur, at saka TA. Sunod-sunod yung kanilang last hits. Kapantay lang ng Rubik na lamang yung Rubik doon sa mid lane. At ito nga yung net worth natin, surprising. Obviously, this will be Morphling na lalamang sa net worth. Free yung farm ng Morphling on the top lane. And yung Centaur dito, grabe ako ng Centaur he's going for the Vanguard. Magpapakunat pa siya ng lalo eh. Tsaka no pressure for him because he has a stampede na pwede sila mag-engage. Pwede din siyang makapag-tanky muna talaga. Kasi walang tanker talaga yung the final tribe eh. Tanker lang. Isa sa mga kinakailangan na hero. And when it comes to final tribe, wala din silang tanker in return. So, papakunat lang yung alliance dito. Maybe they could go for the mid game na pag nakalamang na sila, pwede nilang ide-diretso to. But let us see kung ganun ba talaga. So, napilitan na nga si Hansken dito sa bottom lane na baback up na sa PA na hindi masyado nakakalapit at nakakapag-farm. Ang maganda for the final tribe kasi kapag nakuha na nila yung mga ultimates, yung Echo Slam, yung Black Hole, pati na yung Purge dito ni Shadow Demon, makapalag-palag sila sa teamfight. Pero wait, Fisher nakakulong, gagamitin yung Inkswell, pinalubog na. Grabe yung palubog ni Hera ha. They are aiming for the Grimstroke. Ayan na, Eto na nga si Chessy. So, kagaya nung sabi ko kanina, si Chessy, dapat mag-focus siya sa magandang rotation, matulungan yung ibang lanes. Yes. While etong si Quaifa naman, kailangan niya lang talaga mag-farm diba? Oo. May nabasa ko dito. Boss Chan,
ako na lang babasa kasi medyo offensive pag babae. Boshan, nakakalipad ba yung Whisper with Wings? Hindi ko alam eh. Hindi naman lahat ng may wings nakakalipad eh. Oh, Diba yun yung manok? Di ba? Yung manok hindi ka nakakalipad eh. Pero mukhang hindi din makakatakas dito si Mickey. Pinapalibutan ka na ng 4. Morphling will accept his fate. And yun na nga, mabibigyan dyan yung Morphling. So, maganda yung sagot ni Alec ha. Ayos na ayos. Di ba penguin hindi rin nakakalipad? Penguin, tayo din, hindi tayo nakalipad. Yun lang. Team no fly. Hindi ko na nga sinasabi. Hindi ko na nga sinasabi kasi nasasaktan ako pero mukhang masakit din to. Ay, ito na po yung the final tribe with the rotation on the top lane. Nakakuha pa sila ng kill another on the mid lane. Maganda yung nagiging rotation nung tatlong heroes dito ng the final tribe. Yung Shadow Demon, Rubik, and si Earthshaker. Nakagawa sila ng space na nakakuha din ng kill. Pero ito yung Axe with the backstab pero meron si Hansken on the Fisher Block para sa Morphling. Farm lang mang farm dito si Mickey. Ito na naman, 4 na heroes with PA. PA on that rotation. Grabe yung kanyang engage. Grabe yung kanyang ano dito eh. Yung pag-rotate. Biruin mo PA, kinakailangan na makapag-farm. At ayun lang, iniisa-isa dito. Stampede gagamitin finally for the Centaur to save his 2 allies on the top lane na endangered na sana. Ayan. So, at least dito, makakakuha ng farm tong si PA dito sa top lane. Pero ang problema niyan, hati-hati sila sa XP. Diba? Walang nakaling sa bottom lane. Ayun ang ano nila dyan. So, so nalulugi man ang the final tribe sa experience, but then they are getting the objectives that they needed. So, the final tribe taking care of the first tower sa ating 10-minute mark doon sa top lane. While Koifa, on the other hand, yung PA, yung ano nga to? Templar Assassin, TA, guys. Yan. Ayun, pinapoint out nung observer yung dalawang aggressive wards dito ng Alliance. Kitang-kita nila kung saan mag-farm yung Enigma. Kasi usually nag-jungle, pero ito si Oy, TA, eto na, silence pa. Merong traps, but then hindi sila mag-go because they are known na merong nag-teleport. Yes. Malakas kasi, grabe yung damage ni Chelsea. Malakas kasi yung backup talaga ng the final drive. So, yun. 5-1 sa scoreboard. Top lane na naman si Taiga. Axe na support yan. Malambot ito mga sir. At ayun na nga, na-critical pa. Taob siya eh. Wala yung kunat ni Taiga, no? So, rotation for the final drive. 6-1 yung score dito. But then yung Alliance lamang pa rin sa farming. Oo, lamang pa rin. Kasi dalawang lanes nila yung sobrang nakapag-farm. At saka, maganda naman itong ginagawa ng The Final Drive kasi kagaya diba nang sabi ko kanina, kailangan nilang mag-rotate at maging aggressive early game. Dahil itong Alliance, kailangan din muna ng mga items nila bago sila makapalag sa teamfight. Yung Morphling, TA, pati meron yung Centaur tsaka Axe na kailangan nila ng Blink Dagger, mga ganon, yung mga core items nila. And talking about Centaur, Centaur could actually buy out the Blink Dagger kasi meron siyang 2,000 kanina eh. But inuna niya talaga yung Vanguard. Centaur on the top lane, para siya yung magiging tank. The 3 heroes baiting himself. Kailangan niya ba namang bait dito? Ayan na nga yung bait. Makunat siya. Stampede gagamitin. Aiming for Jonas. May black hole available. Kaya umatras sila. Paparating na yung Templar Assassin. Nandito na si Era. Pinulubog na nga yung Templar. Taiga. Papasok na, pinapalibutan, refraction, mawawala, Koifa, burrado. Grabe yung grabe si Era dun, no? Palubog tapos purge. Nako, nanalo na naman yung the final tribe. Strength in numbers. Fisher, napakaganda, makunat yan, Vanguard yan, na Centaur. Igo-go ba? Inkswell eh. Kapag i-go nila to, ma-Inkswell pa eh. Ayan na nga yung Inkswell. Ay, hindi pa. Silence muna. Tawag ng silence ito. Ang hirap kasi eh. Phantom's Embrace, no? Oo, Phantom's Embrace. Mahirap i-pronounce eh. Level 3 Phantom's Embrace dito. Ayun yung minamax ngayon, no? And actually, yung Axe, mayaman yung Axe ha. Kailangan niya na lang ng 1,000 para makapag-Blink Dagger kasabay ng Centaur. Yan. The initial clash from the final drive on the top lane, nakuha lang nila si Koifa. Si Koifa dito, oy, nakuha doon yung courier na merong boots. Infusion, ang dami nun ha. Ang dami nakuha dito ni Taiga. At yung napaka-aggressive din ang pwesto dito ni Taiga. No? Nasa
jungle ng The Final Tribe siya Uy! Ayun, nagpakunat na siya. Ayos yun eh, kasi kailangan niya magpakunat eh. Hindi na lang, hindi siya naabutan. YouTube, shoutout muna tayo. Sige. Asa na? Scam. Sabi dito ni Mark Ong, pa-shoutout po WXC, nice or good cast for all of you guys. YouTuber ng Lupon WXC. Yun, no? Huma-hashtag? Oo nga Huma-hashtag si So, Kuya. yung mga, kung mapanood nyo man to sa YouTube na hindi live, pwede kayo mag-comment dyan guys at every game naman, meron tayong YouTube shoutout para kahit paano, kahit hindi ko nakapanood lang live, shoutout pa rin kayo. Oo, nafi-feature kayo. Comment lang. Oo. At saka hindi lang sa Team YouTube yung solid na solid talaga sa atin dito. We have our OFW na mga viewers. Yung mga nanonood ng live. Tsaka yung mga dito mismo sa Pilipinas, guys. Kahit saan pa man kayo naroroon, mahal namin kayo lahat. Yun, no? Di ako tatakbo ng senador, ha? At, kailangan din makabawi ng alliance eh. But then kahit lugi sila ng deaths, kahit lugi sila ng early this clash, lamang sila ng 2,000 gold na net worth all in all sa kanilang team. Kaya lang talaga nakakalamang yung The Final Tribe kasi yung heroes nila kayang pumalag ng early game eh. Hindi nila kailangan ng items. Kasi kung titignan mo, yung The Final Tribe, parang halos 4 na support yan eh. Diba? Parang 4 na support. And usually yung supports kasi, ayun yung heroes na kahit hindi kailangan ng items, palag-palag na. So, hindi nila kailangan ng items masyado. While etong alliance, kailangan muna, kagaya kanina yung TA, napalubog lang siya, patay agad siya. Yeah. Diba? So, kailangan niya ng Blink Dagger, Deso, or BKB, mga ganun. Para at least, palag-palag siya sa team fight at hindi siya basta-basta makakite dito ng The Final Tribe. That is true. And let us see if this Enigma, anong i-go niya na item. What? Walang farm tong Enigma? Ba't ganito? Wala siyang boots, no? And he is going pero for may the namatay Crimson kasi Ward. na courier kayo nag-smiley face. Sabi niya, smile daw dito sa Roshan. Oy, Koi pa, nakakahabol ng farming. Merong triple ancient stacks. Stampede gagamitin. Saan sila go? Centaur dito, meron na siyang... Nasa top lane. Go. Ayun ko, what happened? Siguro na misclick lang niya lang yung Stampede. Ay, hindi. Ano yun? Chessy. Yung direct natin yun eh. Ha? Ba't ganun may Stampede? Hindi naman cooldown yung Stampede eh. Sino? Kay Chessy. Stolen. Stampede. Okay. Akala ko sa Alliance. Ginamit niya lang kasi mawawala na rin. Pero si Era. Napaisip ako dun. Nako, si Era. Ay, hindi tatalunan si Era. What? Nandun na si Koifa eh. Sabi dito ni Pot Adrian from Toronto, Solid Lupon. You know, mga OFW. Solid Chan like tandem. Maraming salamat mga Team OFW. Lalong-lalo na kay Pot Adrian. At ayun na, 3,000 net worth advantage for the Alliance, guys. Lamang sila ng farming, lamang din sila ng experience. At dito na nga, the time is now, sabi dito ng Alliance. Nakaregroup sila on the mid lane. 4 na heroes creating space for Mickey to farm on the bottom lane. Morphling dito, pag nanalo pa yung Alliance, pwede pa sila makapag-push out. At una sila makakapwesto. Engagement for Taiga. Hindi inaabot ng call. Ito yung Axe, revealing his Blink Dagger. Axe has the Blink Dagger. Centaur also has the Blink Dagger. Dalawang napakakunat iyan na hero ng Alliance. Kaya ngayon, the Final Tribe, they are totally relying for this Enigma na Black Hole. Wala silang tanker talaga eh. Earthshaker, yun Blink Dagger ng Earthshaker. Kinakailangan din nila to. Tingnan natin kung ano mangyayari sa laban na to. Kasi yun ang inaantay ko eh. The wombo combo from the side of Era. Hindi pa nga nagagamit yung Black Hole. Echo Slam. Maya mo na kayo mag-clash ng panahon tubig. Akala ko nag-clash na eh, napalagay ako dito eh. Mahirap din kasi talaga din for Alliance na mag-engage. Kasi by the time na mag-engage sila, magpapalubog lang si Era eh. Papalubog and it could give time. And eto na nga, yung telekinesis gagamitin. Pumasok na yung Axe. And the stun from Hanskin with a Fissure. Axe with the Berserker's Call. Meron pang palubog. Eto na yung sinasabi ko. Stampede gagamitin. Round 2. Yung Scepter gagamitin din ng Rubik. Aalis pa. At mamamatay agad yung Axe. Yung support. Mickey on the Morphling trying to engage Morphling. Naku po, inahabol ng Echo Slam. At mamamatay yung Centaur. May Black Hole pa sila na kailangan ibitaw. At atras na nga dito yung Alliance. Nalugi sila sa engagement yun na na yun. nga. Kahit merong kahit yun nga, kagaya ng sabi mo, merong pang initiate yung Alliance, maraming pang save itong The Final Tribe.
Yun ang nangyari dito. Oo. Kulang pa rin kasi sa item tong Alliance. Kagaya nung TA, hindi siya pwedeng pumasok basta-basta para tulungan yung, kumbaga, yung nag-initiate na Axe. Hindi niya pwedeng sundan yun kasi wala pa siyang BKB. By the way, Axe going in, Era sa backlines, magpapalubugo doon at na-cut off nilang Enigma na may black hole sana. Gusto niya mag-black hole doon pero wala siyang kasama doon. Koifa, busy. Solid din kasi yung pagka-Phantom's Embrace at eto na nga. Ba't may alarm? Alarm, narinig yung alarm mo. Ayun. At eto na yung Alliance going for the Roshan and alam ng Final Tribe what is going on. They going for the Pero Roshan wala silang counter. Echo Slam, wala silang Black Hole ni Enigma. 9 seconds pa. Enigma trying to hold on. But then Roshan konti na lang dropping down low so fast. Handskin pinalubog na ni Era. Uy, naku po. Papasok pa si Boxy at nalitaw na ang Axe with the Berserker Skull. At grabe yung si Koifa yung pasok niya na stand para center. Naburado na agad yung na Final Try. Dalawang heroes sa doon. Nabigyan si Frost. Killing spree dito sa kaya Koifa. Koifa is down. Kagaya nga nung sabi ko na mahirap pang pumasok tong TA kasi wala pa siyang BKB. Ang dami pang magic damage at pang-disable yung The Final Tribe. And pipilitin nila yung Roshan fake kasi at nakapag-buyback na dito yung Shadow Demon. Papasok ko naman yung Axe. Deja vu! Double spam! Encounter in! And yun na! Black Hole! Gagamitin pa rin Black Hole. Masa-silence sa Phantom's Embrace. Boxy makakastan lang sa Eleodons. Papalubugin ni Era. Magpapatuloy yung laban. Si Mickey, Fisher Black, and Enchant Totem sa harap. Ayun pa yung Axe trying to save Mickey. Makaka-morphling wave out siya. Papasok dyan. PA in trouble. Critical. Axe. Critical din yung buhay. Nabigyan na yung Axe. Makapag-smoke pa ho sila. Papasok pa sila doon kasi wala hong mana dito yung morphing. Wala din siyang wala buhay. din buhay. Ang ganda ng palubog lagi, no? Wala nang black hole ngayon. And then Alliance, alam nila na hindi pa makaka-Roshan tong The Final Tribe. Kasi apat may sila dito yun lang. Echo Slam available, wala mang black hole. And Echo Slam na yung inaasahan, Earthshaker, Handskin, nasa sa'yo yung alas ng The Final Tribe. Mag-fake Roshan lang. Tamang tansyahan lang dito yung both teams. Katahimikan muna bago parating yung bagyo. Earthshaker guys, siya yung magdadala ng laban dito. 11-4 sa scoreboard. And papasok na dito kay Era. Kanina ka pa, napakakulit mo. 2-hit combo, Era goes down. 50 seconds, so pwede nilang i-force dito yung yung team fight na wala yung Shadow Demon. PA, double damage yan pero mag-expire yung double damage. Roshan attempt na naman. Round 2 for the side of Alliance. And papasok dito si Taiga. At nahuli pa dito yung PA. Makaka-blink out. Echo Slam, the Earthshaker is holding on at nahuli pa nga doon yung Rubik mga sir. Chessy is in trouble. Chessy, will he finally go down? This time, Yule Scepter gagamitin at mamamatay nga doon yung Rubik. Chessy is out. Chessy for the buyback. Grabe naman itong Roshan. Pinag-aagawan si Roshan. Sana all. Sana all. Ang tagal nila dun, no? Ilang minutes sila at ilang buyback ang nakumit para dun sa Roshan na yun. Parang apat na yun na clash nangyari sa Rosh Pit area lang. Hindi rin kasi talaga ibibigay ng The Final Tribe yun kasi etong Alliance, di ba sila yung unang nag-try na kunin si Roshan at pag nakuha nila yung Rosh, pwede silang mag-take na agad ng objective. Yun, Nasopan, nahuli ng Axe, meron pang stand doon sa Rubik at naku na, shotgun yun, Nasopan, hindi makakabitaw, may Echo Slam na naibitaw sa tatlo, naku, ang ganda ng Echo Slam, pero buhay pa lahat ng Alliance at ang ganda ng Soulbind, papalubugin ni Era yung kanilang core hero, Earthshaker, Handskin falls down dito sa harapan ng Axe, hahabol na yung Alliance at ang ganda pa ng pasok sana ng Earthshaker pero wala pang follow-up, kulang pa sila ng firepower. It could be a disaster kung meron pang black hole doon na available pero cool down. Sayang, ganda na sana ng pasok ng ang ganda na sana ng pasok ng ES na yun nga lang, na din siya na Phantom's Embrace din siya pagkatapos hindi na siya nakapag-enchant totem, na stand din yun.
Pumasok na siya eh. Oo, at saka hirap pa rin kasi yung PA na pumasok sa teamfight kasi wala siyang BKB. NPA, Oo. sayang yung kanyang Battlefield. Oo nga eh. Kasi Ay, sayang, hindi napilitan na na-critical silang napilitan na rin kasi yung PA na sumama sa teamfight na usually kasi 'di ba pag Battle Fury yung item mo, magfa-farm ka pa. Kasi kulang pa yung Battle Fury na iisang item lang. Ayun sabi nga dito ni No Name Kim. Kaso ang ano lang, hindi naman dapat siya nag-farm doon. Kasi kailangan nilang i-contest yung rush. Napilitan lang talaga yung PA. Parang wala na siyang choice eh. Kasi kung mag-farm siya, tas yung kampi niya naubos, nakuha ng rush nakuha ng alliance yung rush, wala din kwenta yung pag-farm niya. Parang ganon. At saka, maganda din sana yung yung Battle Fury sana. Siguro kung na-follow up niya yun after the Excel, kung na-chambahan lang na critical yun. Oo nga Pwede pa yun eh. Pwede pa yun na mauusan yung Alliance ngayon eh. So Alliance, knowing na meron ng black hole, they're very, they're on the passive mode na ngayon. Natatakot na rin sila sa black hole. Tsaka hanggang ngayon, hindi pa rin nakukuha si Roshan. Oo nga eh. At Smoke. ito na naman. Sa the final tribe. Nandito na naman tayo mga sir. Round 6. Round 6 fight. Sabi dito ni Lorenzon, solid Kalupon, solid Alex Shan, solid Alec Natik. Shoutout from Abu Dhabi. Ayun, Abu Dhabi. Yun, mayroong dito, sabi dito ng observer. Ayan yung quadruple. Uy, nice Quadruple dagger smoke. out. Quadruple smoke dito. Break yung smoke. Pero Break yung smoke mga sir. may mahuhuli ba? Wala atang mahuhuli dito. At si Koifa kasi meron pa siyang mga meron siyang mga side traps na alam niya kung magro-Roshan ba ang kalaban. So far babalik yung HP diyan ni Roshan. Ang galing talaga, ang astig talaga nung blur ngayon ni PA, no? Oh. Kaya siguro laging first pick. Imagine mo, first pick yung PA palagi. Imagine mo pag nagbe-blur siya tapos hindi siya nahi-hit, nakaka-farm pa, pa rin siya, nakaka-right click pa rin siya sa blur niya na to. Hindi nawawala yung blur, no? Basta walang ibang hero. But Morphling, wow. Ano Ang Morphling item? natin mag-shotgun na Ethereal Blade. Yaman ng Morphling. Masakit to, Anong pero item si ng Mickey. PA? At nakaka-wave out. PA, Battle Fury, Desolator. Ayun, Desolator. Ay, yung Templar. Templar Assassin, ganun din, Desolator and Blink Dagger. And, Ayun lang item niya. Parang ganun, kasi kulang. grabe, heavy yung buyback sa kasi eh. Kinukulang sila lahat sa item. Kasi grabe yung kanilang pag-contest talaga kay Roshan. Kay Roshan, no? Grabe si Roshan naman. Si Rose Ann. Grabe naman yan si Rose Ann. Kung may Alec na maraming may Roshan dito sa Dota. Ayan. Ayan, guys, yung mga betlords natin dyan, loot.bet. Gamitin nyo lang yung code na Lupon para makakuha kayo ng €50 na bonus kapag nag-top up kayo. At makikita nyo yung link dyan sa chat. Alam nila na naglalapag doon ng words insignia. PA, farm lang kahit naka-blur lang siya grabe pa mas imba pa nga tong blur sa sa windwalk, yung mga shadow walk na kasi hindi siya nadedetect. Kumbaga, si insignia. Uy, grabe naman. Critical. Lusaw. 2 hits. Two And hits. parang kagaya kanina, game 1, the final tribe, meron din silang PA. Yung PA, nauna pa siyang bumasag ng tier 3 tower, parang nag-split lang siya, while yung ibang teammates niya nagde-def lang sa mid lane. Meron pa silang mid tower dito na bawas na. Kulang man sila ng Grimstroke, and this is the final tribe. Gusto nilang makalamang na naman. At hindi pa sila nakaka-Roshan kasi kitang-kita din ng Alliance kung mag-Roshan ba. Yung Morphling holding on the Ethereal Blade. Yan na nga yung shotgun. Yung Scepter Rubik dito at saka Blink Dagger, Shadow Shaman, Earthshaker, ganun din. Ganun pa rin yung item. Wala, hindi na masyado nadagdagan item nila, no? Puro buyback. Grabe yung smoke. Round 7. Era on the front lines. Kaso, Kailangan lang nila kunin sa Era talaga Pero kinakailangan din nila iwasan yung Black Hole and the Earthshaker na dunk. Boxy, kita si Chessie. At iikot. Oy, nakuha na natin Taiga. At isa, dalawa, tatlong hit combo lang. Finish sa tatlo. Gagamitin yung Stampede. Cooldown ata yung dagger Isa, dalawa, tatlo. Supot yung mo. At yun na nga, joke lang yun. Nako. Si Chessie yung nawala pa dito, yung Rubik. Na isa sa mga damage dealer dito ng The Final Tribe. Yung core hero nila.
Ito na, yung Roshan, makukuha na sa wakas. Kaso puno na naman yung HP niya. Puno yung HP, 1 minutong opening, Echo Slam, yung Enigma will have the Black Hole din. But then, yung Blink Dagger, wala siyang Blink Dagger eh. Yun lang, makukuha na nga dito si Rose Ann. Sobrang bilis lang yan. Alliance is doing it, guys. 5,000 net worth advantage in this mid-game na. Hindi na rin pinilit dito ng The Final Tribe kasi alam nilang kulang sila sa numbers. At mga walang buyback din. Di ba? Kasi ilang beses na silang nag-buyback. Check out the buyback. Nag-crash daw. Oo, nag-crash. Crash. Good morning, Jam Leonhardt. Ayan. Yun, oo. Nga, Kape po tayo? lagi kasing gantong oras yung Yes. 10 p.m. Oo. Pero bukas, meron bang ika-cover bukas? Bukas ng umaga. Wala. So, after nito, guys, ang next na series, 6 a.m. ba yan? 6 a.m. 6:30 a.m. or 6 a.m. ng 6 umaga a.m. bukas. Or mamaya. Yan. So, 1 day vacation muna tayo kasi mag-conclude na yung mga natin yung sa Etong major. Chongqing Major Qualifiers. Ang sunod naman is yung Bucharest Minor na qualifiers. Yung crash daw, siya yung sinastock mo daw. Iba yun. At yun, aantayin pa nila na mag-reconnect ho dito yung Grimstroke. And hindi talaga nila na-deny yung tower eh. Gamit na gamit kasi yung tower talaga eh. On the Roshan na contest. Oo, yung nasa mid na tower dito ng tower. Alliance. Pwede na nila i-deny ngayon kasi nakuha nila yung Aegis eh. Tingnan natin kung ano ba. But ngayon, no reason to deny. Kasi kailangan nila makalamang sa clash eh. Kung malulugi man sila, pwede sila mag-buyback and then teleport na naman dyan. Ang pwedeng gawin nila dito is i-take yung mid lane tower. Tier 2 tower dun sa mid lane ng The Final Tribe. Dalawang tower pa lang nakukuha ng The Final Tribe. Oo nga eh. Dalawa, tatlo sa side ng Alliance. Ayan. Meron sana silang meron sanang pang-take ng objective early na pag-take ng tower na yung Eidolons. Kaso yun lang ang nakuha nila eh. Yum. Yun. Latest comments lang. Yan. So yun. Question, nalaglag na ba yung EG sa NA slot? Meron pa. EG, lalaban mamaya yung EG, guys. What time yung Secret versus Liquid? It is ongoing. Yes. At sa Focus Fire Gaming yan, guys. Sa Facebook. Kinakas yan ni Kuya Alo. Yan. May pupunta pa sa inyo sa, hindi pa namin alam, Jam. So far, we are waiting for the official announcement. If, yung next move. Yun lang. Ang tanong, may passport na ba? Yun nga. Nasikaso ka na. Nasikasayin na natin. Pero eto naman, si Hanskin. Buti na lang hindi Yanskin yung pangalan niya. Yanskin or Hanskin dito. Tripping daw yung laro ng Secret at Liquid. Sabi sa inyo eh. Kasi wala na yun. Pareho na silang pasok. Kaya dito kami nakatutok talaga kasi medyo mahalaga tong laban na to. Yung sa Alliance and Secret. Pero si Taiga dito siya sa may backline. Taiga, kitang-kita yung Axe. Gustong makaka-berserker skull! Uy! Sakto yung lubog, no? Grabe naman yun. Hindi na rin alam eh. Parang siguro pinalubog niya lang para yung sa illusions lang, no? Cliche lang yun. Grabe. Sinuwerte pa. Grabe naman yun. 12-9 yung score and The Final Tribe. Ganito din pala. So, sobrang haba ng mga clash nila. Hindi sila nagpitasan. Puro clash yung ginamit nila na, di ba? Yung sa may rush pit. Puro clash. But it is still 12-9 nang na-accumulate nila na kahit nung game 1, ganyan na ganyan din eh. Malit eh. Sobrang play safe ng both teams kasi alam nilang, laglaga na to eh. Pag natalo ka pa dito, hindi na sure yung slot mo sa major kasi syempre sa minor, marami ka pang kakalabanin eh. Support invoker daw si GH. Talaga ba? Oo, grabe naman yun. Top lane, Alliance, they still have the Aegis advantage. Morphling dito, Ethereal Blade, at meron na siyang lifesteal. BKB finally for TA. Yung ganito na mga estado, yung Dagger, Desolator, BKB, makukuha niya yan mga
20-minute mark. Pero ngayon, nasa 30 minutes Oo na tayo. nga sobrang tagal. Sobrang delay na nila. Pero lahat naman sila, hindi ganun kataas yung net worth. Dahil, yun nga, yung puro team fight na wala nang time para mag-farm masyado. Oo. Ma-upload din ba sa YouTube yung Liquid versus Secret? Ay, wala. Hindi, pero pwede nyo siyang panoorin, guys, sa Focus Fire Gaming na Facebook page. Andun yun. Hanapin nyo lang dun sa mga, sa mga videos. Yes. At passive pa rin sila, ha? Uy, naku, the final tribe, yung win probability mataas sa kanila, ha? It was on their favor. And 50-50 pa rin, no? Pero ngayon, papunta na sa Alliance dahil pumapasok na sa late game, eh. Yung late game talaga, para sa Alliance. Whoop, Rose! Na-stun! Shotgun! Patay agad. Wow. Nabigyan agad yung PA. Ilan yung agility nung Morphling nun? Sakto lang yung agility niya. Pero that is a big fish na nakuha nga nila doon. Yung big fish nga pala sa Facebook na ganun no? Nawala na yung hype. Oo nga. Buti naman. Top lane, ipo-force nila ng issue. Eto na nga yung Axe. Papasok na naman yung Axe. Meron bang na Berserker Skull? Shotgun for Era. Papalugin na sarili. Hansken. Gustong makapag-Echo Slam. At pumasok naman dito yung Axe. Naku, nahuli sila lahat. Echo Slam na sa lupa. Pero mga sir, walang follow-up the block. Pinito na nga yung PA. Nakapag-BKB. Blinking. PA with the critical Axe goes down. Pinasok na nga ng Alliance dito si Boxy. Pinabox out nga. And si Boxy mahuhuli. Makukuha na nga dito yung barracks. TP out. Medyo bad boy naman yun. Ma-open na yung barracks doon. Pero sobrang lalim. And the buybacks, napilitan na. Dalawang buybacks sa side. Dalawang buyback. Sayang yung nangyari doon na nauna yung Echo Slam no? Kung sabay, kumbaga nagkaroon sila ng combo na Black Hole tapos Fissure. Mas maganda-ganda pa sana yung nangyari. Kaso nung napapansin ko dito kay pangalan niya? Basta napansin ko kay Enigma na kapag nag-black hole siya, usually nagamit na yung skills ng lahat ng teammates niya. Halos kaya laging walang follow-up. Kumbaga, yung PA sana na kung siguro kung earlier nang nag-buyback yung PA, maganda yung follow-up nun. Pero parang na-delay lang siya ng mga 2 segundo. At yun pa rin makaka-hold on pa rin yung the final drive dito. Pero nakuha na nga ng Alliance ngayon after tier tower. Nakuha na nga nila. They still have the Aegis advantage anyway. And then si Mickey, as time goes by, yung Morphling dito, malapit na rin siya makakapag Scuddy. Parami yung item dito ng Morphling. At Payaman. wala pa rin silang hindi pa nila nabibigyan yung Morph. Tingnan nga natin. Isang beses lang namatay. Isang beses lang. Paano pa ngayon? Sobrang kunat na niyan. Ang dami niya ng stats. Makunat na nga yung Axe. Makunat pa yung Centaur. Makunat na yung Axe Centaur. Morphling pa, problemahin pa nila. Paano yung TA pa? Problemahin din nila, no? Dami namang problema nito. Yeah, daming dumagdag sa problema. Eto pa, dumagdag na sa problema natin. At ayan na nga sa top lane. Ifo-force nila yung issue. PA right here, kinakailangan niyang maging safe because nakapag-buyback na siya. At sinusulit ng Alliance yung push nila knowing na walang black hole ng 1 minuto. Echo Slam is available for 5 seconds. The push is right here. Mickey on the front lines. Alliance, 3 heroes on the back lines na nakapag-smoke lang. Boxy. Nako. Yan na. Pinapasok na nga dito. May backdoor protection pa anyhow. That is Centaur. Uy! Fissure. Centaur. Oop! Yun, nasa fan stun kay Mickey. Gagamitin yung Stampede. So, yun lang objective lang. Stampede ng Rubik yun, no? Ng Centaur. Nagamit ng Centaur. Rubik nga, Rubik. Ayun, Stampede na. Ang gulo. Ang gulo nitong dumagdag na naman sa problema natin itong Rubik na to. Kahit kanina, di ba? Pangalawa na yan. Parang, kasi nag-back yung Alliance Parang isipin mo sila nag-stampede out, no? Hala ka, sabi, ano yun? Super Cram? Uy, shotgun? Uy, mamamatay ka ba? BKB, gagamitin. Nakapag-BKB pa. Muntikan pa at papasok pa! Nakapag-blade mill yun, Nag-blade mill siya, buti na lang sapat pa yung buhay ng PA. Medyo, Medyo palaban. risky yun, May scepter na daw ba yung Centaur? Super Cram, ano yung sinasabi? Monday na. SB na this. Yun, sige, gusto ko yan. Gusto ko yan. Antayin nila yung Axe dito. Anong item ng Cent? Centaur, guys. Wala siyang aga names going for the Shiva's Guard. Yan na. 600 gold away for the Shiva's Guard. Ito na, Crimson Guard at Templar.
Sa side of Vice yung Templar, Grimstroke, 4-stack, Morphling, Eye of Skadi. Gagamitin niya na yung Eye of Skadi, malapit na rin. And sa side naman ng The Final Tribe, PA dito, Desolator, at yung kanyang BKB, 9-second BKB actually. Maganda pa to maganda pa to. Mataas-taas pa yung BKB ng PA. Yung Enigma has the Black Hole na Blink Dagger na ngayon with the Black Hole combo na kinakailangan talaga. Para saan daw yung Scepter ng Centaur? Yung pag nag-aga ni Scepter yung Centaur, may ano siya, damage reduction at saka pwede siyang tumagos sa mga puno, sa mga cliff, ganun. Tsaka may damage din siya, depende sa strength ni Centaur. Aha, ito yun na nga. Ay, pasensya na Supercam, parang nakalimutan ko eh. Absent-minded kasi ako eh. Sige. Ano yun lang, Supercam. Chine-check na agad yung rush, no? Chine-check na. Hindi na nila pwedeng ibigay yung Roshan dito sa Alliance. Kung gusto pa makabawi nitong The Final Tribe. Tingnan mo lamang sila sa kills. Pero yung Alliance lamang ng 15k na net worth. Buti pa si Roshan chine-check. Buti pa si Roshan chine-check, no? At mabubuhay na nga yung Roshan dito ng 10 second. Ayun, mabubuhay na siya ngayon. So, parang Alliance, inaantay na lang nila to. Did the Morphling got sa Skadi? Uy, nag-all-in na siya na Skadi ha. Walang buyback yung Morphling. Yung TD natin, parang may bet to eh. Oo. Parang may bet siya. Taiga. Naka-abante lang yung Axe with the invisibility. Uy, nakuha siya ng ano doon, ng poison. Uy, nakuha sa top lane. Stampede, gagamit. Shotgun! Handscan, kailangan makasurvive. Shiva's Guard, gagamitin. Lalaban ba sila? At nakalis pa doon Uy, yung sakit kay Earthshaker. Mickey nung illusions niya. Oo, sakit yun. Yung disruption. Oo, kasi kasi nag-convert siya ng agility, all away agility. Gusto niyang pitasin yung Earthshaker. So they are going for the second Roshan attempt. Pero eto na naman, second Roshan. Second Roshan attempt, guys. Walang stampede ng Centaur. Pero mapipilitan mag-TP dito si Baxi dahil pwede ngang ma-push etong top lane nila dahil dun sa dalawang catapult. So, aatras yung Alliance. They are playing this safe kasi yung Echo Slam and Black Hole, iiwasan talaga nila. Kahit ganyan yung net gold lead nila, pwede pa silang mabawian ng isa or dalawang team fight. At saka PA dito, hindi to biro sa PA knowing na yung PA farm na rin dito si Frost. Ayan na nga guys, PA 9-second BKB pa yan Hindi niya kinuha yung triple na dagger, stifling dagger. Kinuha niya dito yung armor corruption. Kinuha niya yung triple strike. Kinuha niya. Uy, naku, yung Alliance dito 66% advantage, win probability. Not yet sure sa side ng Dire team. Ayan na, stare down na naman tayo sa Roshan. Dito na naman sila mag-aabangan sa may dito rush. na naman tayo Alam kasi nila pareho na meron ng rush at meron pang ataps dito si Enigma. Rubik lang yung may buyback Centaur and Axe may buyback sa kabila. Around na. Papasok na yung Centaur. Sino ang unang mahuhuli dito? Sinong mauuna? Sinong mahuhuli? Enigma agad! Walang BKB! Enigma falls down! Stampede gagamitin. Stolen Stampede pa yun. Nakuha doon. And Insania na i-silence yung Rubik. Walang magagawa. Frost goes down in an instant. And Rubik right here. Chessie, wala nang kasama. Engagement and the wrap around. Ayan na. Pwede na silang kumuha ng objective. Yan na nga, makukuha na nga nila yung second Roshan, guys. Alliance is doing it! Alliance is doing it! I can't imagine the happiest I felt as I saw him putting his gun back in his pocket. Akala ko seryoso naman na nag-donate ng phone. Nabasa ko na yun. Ayun na, pumasok na yung Alliance fanboy dito. The Alliance fanboy is doing it right here. Di ba sabi niya kahapon, mananalo Alliance? Ako sabi ko, OG to. Yung yung nag-i-edit na kasama ni Axel, yung sa Team Sherwin, guys, yung mga backend namin dito. Mid lane, Alliance, Aegis, and Cheese advantage. Walang buyback yung PA. Hindi kagaya kanina nung game 1 na yung PA siya yung nag-split push sa may bottom lane na unahan mag-push ng tier 3 tower. Pero ito na nga. Trabaho lang kay Mickey. Walang personalan. Gusto lang namin mapanalo to. Para gusto namin makapasok sa qualifiers at makapag-represent ng region namin. Yun ang 40. Alliance. Dito pa, nakapag-fortifications pa sila.
At madali lang to. 20 seconds, 20 Bottom seconds. lane. Sa 20 seconds, marami pang mangyayari yan. Alliance going for the move. Going may for the Aegis mega din creeps. kasi. Ayan, meron pang barak sa top lane, but an objective lang nasa kanila. Babalik na dito yung PA, still holding on the black hole and the Echo Slam na available sa kanila. Alliance scattered out for the AoE potential na i-burst down ng the final tribe. Echo Slam na agad sa Echo isa. Slam si Ibibitaw Mickey. doon sa kay Mickey, pero may Aegis pa Nice. yan. And Mickey will fight back with a shotgun. Yung scepter gagamitin. Black hole is here. Black hole, ibibitaw pa. Black hole, wala pa. Hansken, nasa alanganin yung buhay. Hansken, napalubog. Era doing the job. But then the bottom lane is out and Alliance is out na rin using the Stampede. Nakuha yung Stampede Stampede. out lang, ganun na. Stampede. Habol kayo. Habulin mo ako. Sabi dito. May Stampede siya pero hindi din nagamit. Ay, retaliate yung nakuha niya. Matalino din ang Centaur ha. Oo, nag-retaliate Oo, kahit hindi retaliate niya agad siya eh. gagamitin, no? Oo, retaliate para hindi mahuli ng Rubik. Ayun, isa na lang na racks ang natitira dito para sa The Final Tribe. Ganda rin ang ganda sana ng nagagawa ng support ng The Final Tribe yung si Era. No? Ang galing ng mga palubog niya eh, kaso kulang. And it was a very desperate move for the Final Tribe. Ibinitaw talaga nila yung Echo Slam sa Oo, Morphling. akala nila kaya nilang i-burst down. Oo. Hindi nila hindi siguro nila nakita agad na meron ng hex tong si TA. At saka, knowing na yung Morphling i-burst down mo ng Echo Slam, tapos Na may Aegis. May Aegis pa Oo, yun. may Aegis nga eh. At ayun na nga guys, konting push na lang. Masyadong desperate na sila dun eh. No, BO3 po ba to? Yes, and this is game 2 na. Ang nanalo kanina, Alliance. Na Alliance. Konting kembot na lang, the Final Tribe. Konting pag-asa. Kailangan nila dito. Hindi, konting pag-asa. Malaking pag-asa. At may himala ba Himala, na yung kailangan mangyayari. ng the Final Tribe dito. Pumupush pa sila. Di ba wala pa tayo nakita na na black hole into Echo Slam? Simula kanina, wala pa. Wala pa talaga. Eto na ba yung inaantay natin? Walang Echo Slam na available. Black hole is here. Echo Slam, 20 seconds cooldown, shotgun. At mag-e-evade lang dagger mo out doon lang. yung Enigma. Kukunin na nga nila Uy. yung Barracks and Morphling. Ayan, Mega trabaho Creeps. lang. Nakuha, BKB, critical kinakailangan. At si Frost, to no avail, the BKB. BKB. Yun na nga. Narinig na nga natin yung gong ng Mega Creeps dito. Paparating na yung bagyo sa side Ayan ng the Final Defense Tribe. of the Ancients na nga. Defense of the Ancients is real. Pwedeng gawin dito ng Alliance, hintayin lang na mag-cooldown yung mga skills nila. Lalo na yung Stampede na magandang pang-disengage para dito sa Alliance. Ang yaman ng Morphling, oh. Meron siyang 7,000. Ay, pwede na nang bilhin yan eh. Pwede niyang bilhin pero hindi niya nabibilhin. Kasi nakapwesto na kami dito eh. Papasok ko na siya. Aegis kinakailangan niya pang i-bait out eh. Echo Slam, meron na ngayon ha. Pero meron ng Mega Creeps. Ayan na naman Echo Slam. Ay, hindi na kailangan. Mamamatay nga siya dito. Aegis gagamitin. Triple Berserker Skull. Shivas Galio. Abauno doon. Koifa. Going in. BKB. At Ganda ng nalusaw sword agad yung bind. tatlong hero. Buyback for PA. Hahabulin nga ba nila. Echo Slam. Going for the dunk. Hanskin. Nahuli pa. Nahuli pa siya doon ng stroke ng Grim Stroke. Hindi na naman nakapag black hole yung Enigma, Oo, no? Pero meron mamamatay. pa sila ditong Echo Slam at wala ng Aegis. So pwede pa nila tong ipalag. Eto na ba yung huling Echo Slam, huling sayaw para sa side ng The Final Tribe. Kinakatok na nga dito ng Alliance yung tower, last tower of this game. Frost na naman with the BKB. Blink out lang for Nikki. And Koifa with the micro. Micro lang. Ano na naman? Walang Pa-BKB na nagagawa. naman ng Hanggang tingin na lang dito yung Earthshaker. Hanskin, bisit na bisit eh. Gusto ko na Ayaw pa makapag-Echo nila Slam. i-GG, no? Ayan na, Echo Slam bago matapos ang lahat. Natapos na ang lahat, pero wala Ayaw pa rin din Echo Slam. magdikit-dikit eh. Ayan palakpaks dito si Red, no? At eto nga pala, yung aming dito, Alliance fanboy nasa gilid. Ayan, natapos na ang lahat, wala pa rin Echo Slam na nangyari doon sa laban na yun. Parang ano nangyari? Yun, Alliance fanboy, tuwang-tuwa siya, Yan po yung aming guys, yan yung po yung gumagawa ng video sa Team Sherwin. 2-0 para nga dito sa Alliance. At sila na yung pangatlong makakapasok dito sa Chongqing Majors. Yes, and grabe yung pinakita. Alliance, bilib ako sa kanila. Oo. They have taken down OG. Ang ganda ng pinakita ng Alliance dito sa qualifiers natin. Pero mauulit pa ba nila yan kapag Chongqing Major na, no? At Alliance is back, guys.
At yun na nga yung ating last series for this morning. And abangan nyo kami mamaya guys. Still have a cast 6 a.m. in the morning. EG, ikakas ko yun guys. Yun, EG. Maganda rin panoorin yun. Maraming salamat to sa mga nanonood ho dito. And yun nga yung aming mga Facebook link guys. You don't forget to follow us or add us on Facebook. And meron din kaming YouTube channel para makaabot ho kayo. Yan. Kung hindi nyo napanood ng live, pwede nyo panoorin yan sa Lupon WXC. And kung gusto nyo naman makita yung mga Sir Mike Plays at yung mga vlogs namin dito, punta lang kayo sa Team Sherwin at mag-subscribe na rin kayo. So, ayan, once again, congratulations for Alliance for taking the victory this time. At good luck sa kanila kung saan man sila paparoon. Kasi nabibilib ako sa kanila eh. At yun, isa na rin sa mga irurut ko na teams yung Alliance guys. So that is the last series for our cast dito sa umagang ito. This is Sean PH and I'm together with Alec. my partner. And magabalik kami bukas ng umaga. Araw. And Project Lupon guys, see you later and have a good night. Naglalog. Just an ordinary day.